Naligo ang babae nang hindi isinara ang pinto. Pero wala siyang pakialam. Kalmado pa niyang pinayagang patuyuin ng lalaki ang buhok niya. Hindi mo kailanman maiisip kung gaano kagulat ang tunay niyang pagkakakilanlan. Isa pala siyang 30 taong gulang na otako. Mas lalo pang nakakagulat, may kakayahan siyang magtaglay ng napakagandang mukha. Kahit bahagyang titigan lang ay mahuhulog agad. Kahit malalim ang pagkakaibigan ng bida kay Hanata, hindi pa rin niya kayang labanan. Ano pa ang magagawa? Syempre sasamantalahin na lang, bago pa siya naging babae. Hindi sila mapaghiwalay na magkaibigan. Ang bida na si Jingu Uji ay hindi lang gwapo kundi mahusay din. Kaya mula pagkabata ay lapitin na siya ng mga babae. Pagdating ng kolehiyo ay mas lalo pang lumala. May mga babaeng nag-away pa para lang sa kanya. Pero nang makita niya ang isang babae, na may nakakatakot na panig, lalo siyang lumayo sa kanila. Kaya ang nasa isip niya ay ang matalik niyang kaibigan lamang. At ang ating bida na babae ay si Tachibana Hanata. Si Tachibana Hanata ay 32 taong gulang. Sa buong buhay niya ay puro hirap ang dinanas. Karaniwan lang ang taas timbang at grado niya. At ang mga babaeng gusto niya, lahat ay napunta sa kaibigan niya. Sumama sa kaibigan niya. Halos habang buhay na siyang hindi makakahanap ng nobya. Kaya sinadya niyang isama ang kaibigan sa blind date. Ang layunin ay may kasal na ito agad. Pero mukhang wala talaga siyang interes sa mga babae. Parang gusto ko na lang maging babae. Sa halip na maranasan ang malungkot na buhay, mas mabuti pang maging babae na lang ako. Gusto ko talagang maging isang magandang babae. At malasa pang pakiramdam na pinapaligiran ng paghanga. Tanga ka na, lasing ka na. Ibig sabihin ba ang buong buhay ko ay makakasama ko lang ang matandang lalaking ito? Biglang may Diyos ang may sariling background na lumitaw. Sisigot pa sana si Jingu Uji na ikaw. Bakit may nakasaksak ka pang dayod sa katawan mo? Pero agad na naglabas ang Diyosa ng hugis pusong formula. Mabilis na humarap si Jingu Uji para protektahan ang kaibigan. Pagmulat niya muli nasa ibang mundo na siya. Buti na lang at katabi pa rin niya ang kaibigang may himbing ang tulog. Habang napabuntong hininga siya, at iniisip kung bakit sila napunta rito. Paglingon niya nakita niyang natutunaw ang katawan ng kaibigan. Nagulat ng husto si Jingu Uji. Pero biglang nagbago muli ang katawan ng kaibigan. Pagkatapos ng usok ang bumungad sa kanya, ay isang cute na dalagang nakadamit panlalaki. Hindi maikakailang biglang nagbago ang kasarian ng kaibigan. Kahit sino ay mahihirapang paniwalaan. Noong una ay hindi ito pinansin ni Hanata. Nagbibiro ka ba? Hanggang sa tumingin siya sa salamin. At natuklasang naging Diyosa nga siya. Ano ba talaga ang nangyayari? May mga bagay sa itaas na hindi dapat naroon. At ang dapat nasa ibaba ay nawala. Bakit ang itsura ko ay naging ang ideal kong anyo ng isang babae? Sa sandaling iyon ay lumitaw ang Diyosa sa likod ng lahat. Binura ng Diyosa ang dati nilang alaala. Kaya ngayon ay basta na lang siya nagsasalita. Sabi niya upang tuparin ang kanilang mga hiling. Kaya sila tinawag bilang mga bayani. Para iligtas ang mundo.